Dahil sa kanyang mga ipinangako nung nakaraang eleksyon, iyong pala, puro budol, puro bugus lang. Kodigo! At tumatawa pa siya dito. So isa lang ang ibig sabihin. Lahat ng mga sinasabi niya ay hindi galing sa kanyang puso. Correct. Binabasa lang. Iyon ay kaplastikan lamang at pangbubudol sa bayan. Yan, tama. Panoorin po muna ninyo. Panoorin nyo itong video. Aking mga kababayan, Tingnan nyo, hanggat nagbasa. ko pong itawid kayo sa krisis na dulot ng pandemya at bigyan lunas ang kawalang hanap buhay ng maraming pamilya. Supilin ang nagtataasang presyo ng mga bilihin na dagdag pasanin sa naghihirap nating mamamayan. Memorize. Pangarap ko po na walang Pilipinong ginigugut di nalapatan ng karampat walang Pilipinong nagugutom. Walang Matatawa mga pa. batang napagkaitan ng edukasyon. Walang pamilyang natutulog sa lansangan. At walang may sakit na di nalapatan ng karampatan na lunas. Ay Naku ka pa ha. Na, pakinggan ninyo yung kanyang sinasabi. Kaya nga. Pangako, magmura lahat ng bilihin para sa bayan. Nagsasalita, wala sa puso kasi binabasa nga lang eh. Magaling si Da Junior pagdating sa pagbabasa. Tama yung sinasabi ni Maharlika. Pero lahat ng mga sinasabi niya sa aktwal, walang nangyayari. Kabaliktaran. Correct. Magaling siya. Dahil mayroong binabasa, may kudigo. Oo. Pero ito, Memorize. on the spot interview. Pag nag-speech, memorize. On the spot na katanungan sa kanya. Utal-utal. ng isang Pag on the reporter. spot, utal-utal. Walang kudigo. Talagang nauutal siya dito. Hindi makasagot. At ang masaklap pa, international media po ito. Kung napanood din nyo yung nautal-utal, meron pong revelasyon ang naturang reporter. Kaya nga, kakahiya ka. Ay Puting. kakagulat ho ninyo. Panoorin po natin ang bidyong ito, mga kabisdak. the narrative. May I just ask you why that's funny? Where that? Why that's funny? Even watching this again now, that moment in the room, it does make my heart beat a little bit faster, as it did at the time. This was always going to be an interview in two parts, because Marcos was here partly to talk about the Philippines' relationship with China, but in my head all along, I know that I'm going to come to the very sticky part, which is his family's responsibility for stealing huge amounts of money, billions, from the Filipino people. So we had the first half of the interview talking about China, but all along I know that this part is coming. Just this, do you not want to see all the money that was taken returned to the people? What is not visible, except for a few, literally like a few little shadows on the screen, is that from the moment that I mention his father, the minders first of all start to move. They start to talk amongst themselves, then they start talking to the producer, trying to get her to shut the interview down. And then, as the questions go on, they start moving closer towards Marcos and I. Everything was taken from us. They are standing just behind his chair, and I want to push on to ask him what his responsibility is, what his relationship is to what his father did, and his acceptance of that, and what it means for him as the president. But I'm doing that in this extraordinary space where the temperature in the room has, depending on how you see it, is either gone right up high or way down low, but it's extremely tense, and I'm just trying to get to the end so I can land a thank you for talking to 7:30, when at that stage I know he's wishing that he hadn't. Ayan yung kahihiyan, mga kabisdak. Grabe naman yung kabastusan ni Da Junior dyan. Pagtanong ng isang reporter patungkol po sa nakaw na yaman. Tawa-tawa pa eh. Tinawanan lang niya eh. Bakit siya tumatawa? Kaya nga ho siya sinisita dyan. Ang hindi pala natin alam ay itong grupo ni Da Junior ay gusto nang ipatigil ang naturang interview. Dahil hindi ho siguro nagustuhan ng team ni Da Junior ang mga katanungan ng reporter. Aba, nakakahiya ho kayo. Correct. Dumadayo kayo dyan sa Australia, nagbigay po kayo ng kahihiyan sa ating bayan. Bakit ba? Ay gusto ninyong ipatigil ang naturang interview. Anong meron?
sagutin na lang ng maayos. Para sa akin, napaka-unprofessional po ng ginawa ng team ni Da Junior dyan. Balak po ipatigil ang naturang interview. Hindi maganda ang impresyon ng mga taga-Australia sa ating bayan. Kasi nga, yung presidente po natin nang itinanong patawa-tawa, tapos gusto pa ay ipatigil ang naturang interview. Kasi nga, hindi ninyo in-expect yung katanungan na iyon. Real talk naman yun ah. Correct. Hindi naman masama yung tanong ng isang reporter na yan patungkol po sa korupsyon na dapat masagot ng ating presidente. Kaso iba nga po yung response eh. Patawa-tawa, parang ginawa lang biro, yung katanungan seryoso yung naturang reporter. Ngayon. Yeah, yan lang, pakita ko lang. Kasi ipapakita ko lang kasi sa inyo, yung nagbabasa si BBM ng Codigo. Tingnan nyo, tingnan nyo the way siya magbasa. Nagpara siyang, yung bata ba, na nag-i-study muna para mayroon siyang mai-answer bukas sa exam. Yung ganun. Kailangan mo pa bang magbasa? Kailangan mo pa ba ng Codigo? Kung ikaw na leader, yung pinagsasabi mo na para sa taong bayan, yung speech mo ay galing sa puso mo. Hindi mo na kailangan ng script, hindi mo na kailangan ng Codigo, hindi mo na kailangan magbasa. Nang nakita ko tong video na to, na the way din siya magbasa, parang wala talaga. Wala talaga sa puso niya. Wala sa utak, wala sa puso. Parang nasa bunganga niya lang. Tapos patawa pa na, ay nako. Tingnan nyo ang reaksyon niya na nagbabasa siya. Tapos parang, nakakagigil ka talaga, Kuting. Talagang naniniwala na talaga ako kay Maharlika. Na noong panahon ng kampanya, tinatawagan nila si Maharlika para kunyari magpa-interview. Tapos, humihingi muna kay Maharlika ng script. May answer muna. Bago siya interviewin. Kaya pala, ngayon, ikukunik-kunik natin. Kaya pala, noong mga, di ba yung mga campaigning time, nung nasa Isiminay sila, ilang beses, hindi talaga umaatin si BBM sa ano bang tawag niyan? Yung mga kandidato ba? Na tinatanong sila kung ano ang gusto nilang gagawin pag nananalo siya. Ano bang tawag niya? Nakalimutan ko na. Diba hindi si BBM nag-attend? Ngayon alam ko na, alam na natin kung bakit. Talagang empty. Empty pala talaga yung utak niya kapag walang script. Oh my God! Dito ko lang na nakikita talaga nang nagbasa siya dyan ng Codigo niya na, my God! Anong klaseng tao ito? Talagang toksin, puno ng toksin ang utak. Kaya tama si PRRD, bangag. Ganito kasi talaga pag bangag ka. Ayan, binibisto siya ng nag-interview na media sa Australia. Na-insulto pa. Kasi patawa-tawa. Kasi nga, wala sa utak ang mga pinagsasabi. Kung ano lang yung lumalabas sa bunganga niya, yun na yun. Nakakahiya ka? My God, what kind of person are you? You better resign, BBM. You are not fit to lead our country. Talagang hindi ka fit. Talagang incompetent ka. Talagang, ay, sarap mong tirisin. Nakakagigil ka talaga.